Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 77: How Small Moments Helped Me Feel Alive Again. Alam mo ba yung pakiramdam na parang nagfa-fast forward lang yung buhay? Yung gigising ka, magtatrabaho ka, mapapagod ka, tapos para makapag-relax ka, aayain mong lumabas yung mga kaibigan mo, kakain kayo, magkukwentuhan kayo, magtatawanan kayo, and then suddenly, Friday na. Tapos mag-weekend na, matutulog ka, and then uulit na naman siya. And then marirealize mo na lang na, tapos na yung isang linggo, tapos na yung isang buwan, patapos na yung isang taon, paulit-ulit. And ganun yung naging routine ko sa mga ilang buwan ng 2025. And I cannot forget that moment kasi pakiramdam ko okay ako. Kasi nagagawa ko naman yung mga kailangan kong gawin. Nakakapagtrabaho ako, nakakapag-podcast ako, nakakapagsulat ako. Alam mo yun, parang productive ako, so all good. Yun yung pakiramdam ko. But then, there are days or there are moments na marirealize mo na you miss a certain feeling. Meron kang hinahanap na pakiramdam. Yung oo, nagfa-function ka, oo, okay ka, pero hindi mo nararamdaman na parang buhay ka. Namimiss mo yung gigil, namimiss mo yung excitement, namimiss mo yung parang buhay na buhay ka. Yung energy mo na 100%. Parang ganun. Siguro, I was like that for months. I thought I was functioning well. I thought I was okay. Siguro kasi kapag adult ka, parang isang priority mo is makapagtrabaho kasi you have bills to pay. And yung mga bills, hindi tumitigil. You have your obligations. You have your responsibility. So parang you're doing everything for you to survive. And you feel like because you are surviving, you are okay. Pero na-realize ko lang na hindi ako ganun ka-okay kasi may mga moments na nakakapagpaalala sa akin na mas nagiging at my best ako, na parang mas nagiging better yung pakiramdam ko. Kailan yon? Nung nai-invite ako ng mga schools para maging speaker or para mag-share ng stories sa kanila in person. So, na-feel ko yon kasi sunod-sunod na months yon na-invite ako para mag-talk, para magbigay ng seminar sa mga kiddos, sa mga schools or sa mga organizations, and naramdaman ko sa sarili ko na iba yung pakiramdam ko, iba yung energy ko. Alam mo yung parang buhay na buhay ako, yung excitement ko parang gusto ko, eto na yung araw na 'to. Gusto ko makapag-talk na ako, gusto ko ma-meet ko na yung mga students, and naaalala ko yung mga moments na kapag in-invite ako, alam ko may mga ilang weeks pa or ilang buwan pa bago dumating yung event. Pero the moment na sinabi siya sa akin, I was already preparing kung anong susuotin ko, kung anong ikukuwento ko, kung ano yung ipe-present ko. Sasabihin ko na agad sa Grab driver ko, "Kuya Pao, may talk tayo sa ganito." So, alam mo yun, yung parang wala pa man, excited na ako dun sa event na yun, and I feel like that is me. So, dun ko na-realize na siguro kaya I kept doing SBTS, Sarah's Bedtime Stories, whether through podcasts, whether through books, whether through seminars, kasi yun yung nakakapagbigay sa akin ng energy na hindi basta-basta nakukuha kahit saan. Literally, it makes me feel alive. Hindi siya yung energy na makukuha mo kasi natulog ka ng 8 hours. Hindi siya yung energy na nakukuha mo kapag kumain ka ng paborito mong pagkain. Hindi siya basta-basta kasi ito yung klase ng energy na oo, nakakapagod yung magpe-prepare ka, nakakapagod yung magta-travel ka, yung energy mo when you are sharing stories, nag-e-effort ka, nag-e-exert ka ng time. Pero alam mo yung balik sa'yo, doble, minsan triple pa. Alam mo yung kaya mo pang ulitin? Isa rin siguro sa nakakapagpa-push sa akin na ituloy yung pagpo-podcast ko, yung pagsusulat ko. Kasi every time nagkakaroon ako ng opportunity to express myself, whether sa podcast yan, sa libro, or sa talk, parang laging merong nagpo-push sa akin na, "Go Sarah, do it. You can do it." Alam mo yun, yung parang ang dali mong ma-motivate. Parang hindi mo kailangan ng external na validation or external cheer para gawin mo yun. Alam mo lang sa sarili mo na there's a voice inside you na nagsasabi na you can do it. And kapag na-meet mo yung mga kiddos out there and they feel like they connect with you, ang dami kong na-meet na mga estudyante sa iba't ibang schools, and then yung mga tao na nakinig sa akin ta's nag-connect kami after. Alam mo yung parang ang sarap sa feeling na it's possible pala na they feel you
through your stories, I feel like yun yung mga nagiging motivation ko or yun yung mga nagiging rason kung bakit nararamdaman ko na parang buhay na buhay ako. And because of that, lagi kong sinasabi kay Lord na, Lord, kahit araw-araw 'to, gusto ko. Kahit 3 talk sa isang araw, gusto ko. Kasi yun yung mga nakakapagpasaya sa'kin. I love dressing up. Kung puwede lang na lagi akong naka-black dress and blazer, gagawin ko every time. And then, I love sharing stories. Alam niyo yun. Gusto ko nagkukuwento talaga. And I love meeting kiddos out there. I love sharing moments with them. Gusto ko nakikipagkuwentuhan. And kapag lahat pala ng yun nache-check, alam mo yung parang you feel na maybe this is not just a passion project, but maybe this is my passion too. This is my purpose. Nung na-feel ko yun, kasi pag may nakikita akong mga estudyante na nakaka-relate sa akin, na nakakapag-connect sa akin, pakiramdam ko natulungan ko sila. Pakiramdam ko I have made the world a little prettier just because of what I did. And feeling ko pag nagko-contribute ako ng gano'n, parang ang sarap niya sa pakiramdam. Priceless. Siyempre yun yung mga nakakatuwa or yun yung mga positive things about doing what you love, doing what you enjoy doing. Pero there are also times na napanghihinaan ka ng loob. I'll be honest with you, sa 3 taon ko sa pagpa-podcast, mag-a-4 ngayong taon, there are moments also na parang iniisip ko na matutupad pa ba yung mga pangarap ko? Kasi parang pakiramdam ko, nandun ako sa mga stages na almost, yung okay, nararanasan ko siya pero umpisa pa lang. Okay, nararanasan ko siya pero hindi ko alam kung hanggang saan yung maaabot niya. Alam mo yung gusto ko na lang siyang gawin everyday. Sabi ko nga gusto ko na lang magkwento everyday. Gusto ko na lang mag-record ng videos every time. Pero it's not possible kasi it's not yet my source of income. Parang it's still a passion project for me. Pero nandun din ako sa moment na ngayong nagagawa ko na 'tong pangarap ko na 'to, ayoko naman siyang tigilan. Nandito na ako so pagbubutihan ko lalo. I wanna take this opportunity to thank the organizations, the schools na nag-i-invite lagi sa akin to give seminars or to share Sarah's bedtime stories in person sa mga estudyante kasi dahil sa inyo, nagkakaroon ng mga bagong kwento na nailalabas ang Sarah's bedtime stories. I'm also grateful to the people who support Kiddos Books. Lahat na mga bumili ng Finding Good Everyday, yung 30 Ways Love Found Me, kayo yung nagdudugtong ng buhay para sa pangarap ko. Lalong-lalo na kay Cindy at saka kay Kat, kay Kim. Sila yung mga tao na ever since nag-umpisa ang SBTS, lagi silang tumutulong sa akin. So, I really appreciate you all guys. Ganito yung pakiramdam na may mga tao na tumutulong sa'yo para magawa mo yung passion mo and yung purpose mo sa buhay. Gusto ko rin pasalamatan yung mga kaibigan ko na nagbibigay ng free marketing strategy, yung mga hindi naman sila pala share ng mga post ng SBTS pero para sa akin at para sa pangarap ko, they are sharing it. Yung mga ginagawa kong favorite nila na podcast, maraming salamat sa inyo guys. You just don't know how big is your impact sa akin at sa SBTS. Alam mo yung isang message lang from a listener na nasabi niya na nagustuhan niya yung episode or naghihintay siya ng susunod na episode, that alone, bumubuhay yun ng pangarap, to be honest. So, there are moments in my life na cycle to, na may mga times na panghihinaan ako ng loob, tapos may tao na magre-remind sa akin na ganito yung nagawa ng podcast mo sa akin, and then may mga tao na magbibigay sa akin ng opportunity. So, paulit-ulit siya until such time na I had this moment na parang napapagod na naman ako. Hindi napapagod, more like naiinip siguro. And nagkataon, during those times, I was talking to 2 of my favorite people din, 2 of my favorite friends, kasi sila talaga yung mga kaibigan na napaka-simple at napaka-humble. Yung I can be the kiddoest version of me sa kanila at wala silang judgment. I can rant sa kanila all the time, pero hindi ko sila mararamdaman na magreklamo. So, shout out. Wow, shout out. So, hi to my 2 of my simplest and most humble friends out there, kay Janard tsaka kay Rev. Hello guys! I miss you both. Okay, so napakabait kasi nila. So, there was one time na we were having this conversation. Tapos,
Tapos random questions lang and then my friend Jonard is answering them. Witty answers. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, "What if meron kang isang bagay na gustong-gustong ginagawa? Ginagawa mo naman, pinagbubutihan mo, pero parang walang nangyayari." Tapos sumagot agad si Rev, sabi niya, "Ikaw ba yan, ate?" Sabi niya. Tapos sabi ko sa isip ko, "My gosh, my friends know talaga kung sino ako." Pero yeah, it was me. I was talking about my dreams, yung SBTS. Alam mo, dumarating dun sa point na parang, kailan ako magkakaroon ng breakthrough? Kailan magkakaroon ng moment ang SBTS na masasabi ko na, eto na to, na gagawin ko na to, ito na yung magiging lifestyle ko, ito na yung magiging source of income ko. Siguro sa mga moments na ganun yung nararamdaman ko, that moment alone na may mga taong nakikinig sa'yo at may naniniwala sa pangarap mo, I feel like yun yung isang rason kung bakit naiibsan yung nararamdaman mo. Kasi alam ko itong dalawa kong kaibigan na to, basta pag may sinabi ako sa SBTS, lagi silang merong idea kung ano yung gagawin ko sa susunod. Lagi silang nagbibigay ng tips or sila mismo magsusupport ng mga products ng SBTS, whether stickers yan, kandila, or anuman. Yung kahit hindi mo sabihin sa kanila, they would initiate. And I think isang rason yon kung bakit natutuloy ang isang pangarap din when you have this supportive circle. And hindi nila kasi pinaparamdam sa akin na mababaw ang pangarap ko. Hindi nga rin nila pinaparamdam sa akin na walang mararating yung SBTS. I think if you are at that point that you are dreaming for something, go and find people who support your dreams. Kasi kapag ka dreamer ka, tas yung mga kasama mo negative sila, ang hirap mangarap, guys. Lalo na when you're starting from scratch. Kasi ako, I started from zero. And I'm building Sarah's Bedtime Stories from scratch. Pero ngayong na-meet ko yung mga kaibigan na kagaya nila, I felt like dahil may mga kasama akong kagaya nila, I felt like napapadali ang isang pangarap. If you are enjoying this episode, you'll love my books even more. So, nagtuloy pa rin yung moments na yun. So, sakto lang yung nararamdaman ko, okay ako, nagpa-function ako. And then, dumating sa point na launching ng second book ko, ng 30 Ways Love Found Me. That was September 2024. So, that was my first time launching a book in Manila International Book Fair. So, MIBF. So, hindi ko expect kung may bibili ba, kung may maniniwala sa kwento ko. Kasi wala na akong kakilala doon. My first book, nung nilaunch ko siya, halos yung mga bumili, mga kaibigan ko, kakilala ko, mga estudyante ko dati. Kasi I know that they also want to support me. But this time, hindi ko nakilala yung mga tao. And then nagulat ako na na-sold out siya sa MIBF. And sabi ko, sana pala dinagdagan ko pa. Kasi may mga gano'n, 'di ba, yung parang takot kang mag-invest din. Kasi feeling mo meron kang limiting beliefs sa sarili mo. Parang, "Okey na 'to, sakto na 'to," gano'n. So, nung na-sold out siya and then may mga bumili, may mga pictures na mga bumili na hindi ko kilala pero nagustuhan nila yung cover ng book, parang natuwa ako. Nandun na naman yung feeling na parang alive ako. And I remember one of my friends called me. Nag-congratulate siya sa'kin. So, sinagot ko and then pagkasagot ko, unang linya ko pa lang ng sinabi ko, bigla niyang sinabi sa'kin na, "Ate, finally, okay na ka." So, nung sinabi niya sa'kin yun, at that moment, naisip ko na, oo nga 'no, hindi ako ganito ka-okey before, na hindi ako ganito kadaldal before. Pero ngayon na nakausap ko siya because of that book, na-realize ko rin na naging okay ako. And I think you need people na gano'n sa buhay mo, yung they see you, they feel you. Alam nila if you're okay or not, magsalita ka man or hindi. And at that moment, I realized na you cannot journey alone. Kaya pala lagi nilang sinasabi na we travel with friends, we travel with our family, we journey in life with these people kasi iba yung support system na nakukuha mo when you are with the right people. So, after nung launching ng second book ko, ayan na naman si Kiddo. Balik na naman siya sa passion niya, alive na naman siya. And then umabot sa point na nag-third anniversary yung SBTS. So, syempre kapag ganun, dumarating sa point na nagre-reminisce ka rin, dumarating din sa point na ano na bang na-achieve ng SBTS for 3 years. So, nandun na naman ako sa point na yon. So, after the launch of my second book, nagtuloy-tuloy pa rin ako sa paggawa ng podcast, sa pagpromote ng libro. Hanggang November of 2025, magse-celebrate ang SBTS ng third anniversary. And nung moment na yon, napag-isip-isip ko rin kung ano ba ang nagawa ng SBTS for the past 3 years. I also had a question from a friend asking me na bakit ako laging naglalabas
ng podcast, bakit ako laging nagre-release ng libro, and then he asked me about sa stats ng podcast or sa stats ng books, and I answered. Pero deep down, I also asked myself, bakit? Bakit ko nga ba 'to ginagawa? So, I asked my friends, my closest ones, and then they gave me answers. Pero alam nyo, yung pinakasagot sa tanong ko kung bakit ko 'to ginagawa came because of my listeners. Natanggap ko yung sagot na gusto kong marinig dahil sa mga listeners ko. I remember it was Raizet. She's my former student. She's a professional right now. And she read my 30 Ways Love Found Me book. And nagbigay siya ng feedback sa akin saying na ang ganda. And she's so generous to read it sa mga followers niya. Conduct siya ng parang live video and then binabasa niya yung stories and then she's able to market it in a way na napaka-creative. And then, tinanong ko rin siya and ang sinabi niya sa akin was, alam mo miss, when you're a writer, hindi naman kasi yung pera or hindi naman kasi yung award yung hinahanap mo. And actually, that's true. And then, one thing also na nakapagpa-realize sa akin kung bakit ko ginagawa yung SBTS was because of Rev. Sinabihan din ako ni Rev na sabi niya sa akin, ate, it's not all about money all the time. Ang sabi niya sa akin, as long as you have poured your heart sa ginagawa mo, it's always worth it. And there was this one time then na I had a chance to talk to my longtime friend. Sabi ko, I really know what I want to do. Gusto ko na siyang gawin araw-araw pero parang bakit ang layo ko pa? Bakit hindi ko pa siya pwedeng gawin? And alam niyo yung sagot niya sa akin, alam mo, ikaw nga, you already know what you want to do. Ako at yung ibang tao dyan hanggang ngayon, fini-figure out pa nila kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Just keep on doing that, sabi niya, and eventually, matutupad mo yan. You're already there, sabi niya, konting push na lang. My thoughts, it's about dreaming, it's about being alive, but it's also about the people who are with you while you are dreaming. Kasi kung hindi dahil sa mga tao na nakapalibot sa akin, ang daling mawalan ng motivation, ang daling mawalan ng inspirasyon. Kasi may mga taong hindi susuporta sa'yo at may mga tao na magko-question sa ginagawa mo. Pero as long as merong kahit isa na nagsistay, ang dali sa'yo na ituloy kung ano man yung gusto mong gawin in life. So, my thoughts, being okay is not actually being alive. May mga times sa buhay natin na okay lang tayo pero hindi tayo buhay. Wala yung gigil, wala yung saya. And I think we have to do something about that kasi kapag nagtagal yon, parang mawawalan tayo ng gana, mawawalan tayo ng energy sa araw-araw. I also realized that if you want to dream, hindi naman laging big ang pangarap. Sometimes, kailangan lang niyang mag-umpisa sa isang genuine, totoo at sincere na pangarap. Kasi ako, napaka-simple lang ng pangarap ko back then. Mag-share ng kwento, magpa-cute, 'di ba? Pero look, kung saan ako dinala nung pangarap na yon. Now, I want to make it my life. Nandun ako sa point na gusto ko na siyang panindigan forever. Na kaya ko siyang gawin forever. And as a person na hindi nagko-commit, pero kaya kong sabihin na kaya ko tong gawin for the rest of my life, I think that is something na hindi na lang pangarap, pero more like a purpose sa buhay ko. And to end this podcast episode, I want to end it with a line that Kiddo's favorite person, Maury, said to me back then. He told me na life is a marathon, not a sprint. And during those times, hindi ko pa masyadong naiintindihan kung ano yung ibig sabihin nun. Pero ngayon, parang unti-unti, naiintindihan ko na kung ano yung ibig niyang sabihin. Pakiramdam ko, if you are working on something, whether it's your passion, your purpose, your dream, you have to take things slow talaga because gaano man siya ka-cliche, good things take time. And as long as you have that dream close to your heart, you don't have to rush it. Kasi eventually, if it's for you, God will make a way for you. And sinabi rin sa akin noon ni Kiddos Mori na when you are working on something, it's your will, dedication, and your discipline. And I think yun yung 3 things then that I should continue. Kasi kung wala yung tatlo na yon, baka
alam mo yon, yung foundation ng pangarap ko mayanig din or mamroblema din ako. So, one quick favor to all of you, my SBTS listeners, if you find SBTS inspiring, napatawa ko kayo, na-inspire ko kayo, napagaan ko yung pakiramdam nyo, I hope you can express it through a comment, through a thumbs up, through a 5-star rating on Spotify, or through a message. Kahit papaano nyo gustong iparamdam na nakatulong ako sa inyo, please do so kasi you are helping me in making my dreams come true or in making me realize na this is really what I am called to do. If not with you, hindi ko maitutuloy ang SBTS. It's true that I started SBTS for myself as my form of therapy, as my form of expression, my kind of art. Pero to continue it on its third and fourth year, I think there's something behind it. And you are the reason why I continue SBTS, whether it's through podcasts, through books, or through seminars. To all the kiddos out there, I hope you are inspired to follow the things that will make you feel alive again. Sometimes it's not a big thing, it's not a big moment. Sometimes small moments, like what I've said in this podcast episode, are enough for you to make you feel alive again. So, hey, this is Sarah, also known as Kiddo, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night. Mwah!